Magandang araw, mga kababayan. Magandang araw nating lahat. Kumusta po kayo? Saan man kayo naroroon? Talakayin natin ngayong araw, mga kaibigan, ang ating mga samot-saring issues na kailangan natin mapag-usapan. Ano po? Talakayin natin dito, mga kababayan, itong lumabas na balita na si Vice President Inday Sara Duterte hindi raw aatin po sa suna ng Pangulong BBM ngayong July 28. Ano po? Kung hindi pa ako nagkakamali, pang-apat na nasuna ito ng Pangulong BBM. Ano po? Inimbita raw ang Vice Presidente na padadaluhin siya sa SONA. Ano po? In fact, ang balita na lumabas, may napadala na daw na sulat doon sa opisina o tanggapan ng Vice Presidente po ng pangalawang Pangulo kasi nasanayan na po na yung mga dating mga leaders, yung mga incumbent leaders, sa ating bansa ay iniimbita po, kinumbida, ano po, sa mga ganitong mga event. Yung SONA, lalong-lalo na, ano po. Practice na ito dito sa ating bansa. Kahit sinong presidente, ano po, meron talagang mga ganun. At based sa history, yung mga leaders po natin umaattend naman ano po sa SONA ng Pangulo. But this time, iba ang nangyari po. Siguro dahil sa alam naman ninyo ano po na may hidwaan ang Vice Presidente, yung kanilang grupo at saka ang grupo ng administrasyon ngayon sa ating presidente. Dahil nga po sa nakikita naman ninyo, yung tatay niya, ano po, hinuli at pinadala sa Netherlands, ano po, sa The Hague. Dahil sa yung sinabing may mga crime daw, may mga krimen po na dahil sa may mga kaso po na sinapa sa kanya doon sa International Criminal Court. But hindi yun ang pag-usapan natin, mga kababayan. Ang ating pag-usapan ngayong araw, itong hindi po pagdalo ano po, ng Vice Presidente doon po sa sinabing hindi dadalo, kahit na po merong invitation na pinapadala doon sa tanggapan po ng Vice Presidente. Ano po? Pero napag-alaman natin, mga kaibigan, na before pa man pala napadalhan ng invitation letter ang tanggapan ng Vice Presidente, ano po, pangalawang Pangulo, ay nauna na po daw nakapadala ang opisina ng Vice Presidente na hindi siya makadalo sa zona ng Pangulong BBM po. Dahil sa may mga iba pang mga lakad din siya. Napag-alaman nga natin ngayon, ano po, ang pangalawang Pangulo po ay nasa sa Australia. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa Australia siya kasi dadalo daw ito ng isang gagawing rally ng mga Filipino communities doon na nagmamahal sa ating dating Pangulong Digong. Magkaroon daw sila, mga kababayan, ng may gawing rally sila doon, ano po, para sa tinatawag lang Bring Home PRRD. Yan. Bring Home PRRD. Mga OFW po ang sinasabing magawa niyan. Dadalo daw ang ating Vice Presidente po. Kaya po, isa sa mga
isa sa mga rason na binigay ata niya, kung hindi ho ang nagkakamali, doon sa mismong letter niya. Alright. Ngayon, ang balita po na lumabas, mga kababayan, nitong nakaraan na mga araw, ano po, alam naman natin, di ba? Medyo mainit ang issue diyan sa Senado patungkol dito sa impeachment trial, mga kababayan. Ano po? Nasa ngayong panahon, mga kaibigan, ang ating Senado, wala pa po sila sa kanilang trabaho. Ano po? Babalik sila sa 28th Congress na this coming July, sa sunod na buwan na po. Na may mga umuugong po na mga istorya na itong impeachment na ito, mga kababayan, may kinalaman daw dito ang palasyo. Pero yung spokesperson naman ng ating palasyo, lagi po niya yung sinasabi, wala pong kinalaman ang Malacanang, wala pong kinalaman ang palasyo tungkol dito sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Ano po? At hindi daw, walang, I mean, you know, hindi ho gawain daw ng palasyo ang mga ganyan. Nitong nakaraang Sabado lamang po, ano po, may podcast, BBM podcast program, ang ating Pangulong BBM, ano po. Doon sa programa nila, natanong siya, kasi may mga issues nga na lumalabas, mga kaibigan, na itong impeachment na ito, si BBM ang tinutukoy nila nasa sa likod nito. Maray naman, tinanggi nila ito. Kahit na yung spokesperson, mga kaibigan, di ba? Tinanggi niya. Natanong si BBM, mga kababayan. Natanong siya kung wala ba siyang kinalaman dito. May sagot siyang maliwanag, mga kaibigan, no? Sinagot niya yung tanong na yon, at gusto kong babasahin, mga kaibigan, itong balita na ito, na nagsabi po na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has said, it is his decision not to influence the impeachment proceedings po against Vice President Sara Duterte. Because dito po, ininsist niya dito sa balitang ito that the matter is in the hands of the Senate and the House of Representatives. Ito, mga kababayan, ang naging remarks niya doon nga sa tanong sa PBBM o BBM podcast noong nakaraang Sabado lamang po. Natanong po siya about sa anong views niya that the President has a say in the decision of the impeachment court, even with separation of powers between branches of government, mga kababayan. Ang sagot po niya, sabi niya, siguro, perhaps, if a president chooses to do that, I choose not to. Yun ang sagot niya. Na siguro, kung ang presidente daw ay pagpiliin, pipiliin niya na hindi. So, maliwanag mensahe, mga kababayan, ano po, na ayaw daw ng Pangulo, mga kaibigan, itong impeachment na ito. Ano po? Pero,
Ayaw maniwala, mga kaibigan, ng pangalawang Pangulo, itong lumabas na balita na ito, o itong pronouncement na ito, na that he was not in favor of the impeachment of the Vice President. Kasi sabi po, kung makikita natin ngayon, para bang may somebody has hand diyan sa linulutong ito nga, impeachment complaint. Kumbaga, para kang nagluluto na merong mahinang nagpapaapoy sa ilalim. Ganun po. Tinatawag dito, mga kababayan, na something as their feud continues to simmer, with lawmakers pressing forward with House investigations and endorsing the impeachment complaint to the Senate. Iyon po ang paningin dito, mga kababayan. Kaya nga po, si VP Sara, hindi talaga maniwala na walang hand po ang palasyo dito sa impeachment na ito. I do not know kung talagang galing sa puso po, no, ng ating Pangulo yung tinatanong siya kung gusto ba niya ito. Sagot niya, sabi niya, siguro if President chooses to do that, kumbaga, perhaps kung papagpiliin ang presidente, ang sabi niya, I choose not to. Pipiliin ko yung hindi. Ito, mga kababayan, ang medyo nakapaano sa isip natin sa ngayon. Lumitaw na ito. Last year pa, lumitaw na ito na merong impeachment. In fact, nagkaroon na nga ng filing of first, second, and third impeachment. Ano po? Walang nangyari noon, di ba? Doon pa lang, pwede nang pasukan ng Malacanang, mga kababayan, na siguro, sabihan niya si Speaker Martin Romualdez na, Speaker, may nabilitaan ako na ganito, meron daw kayong linuluto dyan na impeachment against sa Vice Presidente para hindi tayo magkahati-hati. Mari po bang, wag ninyong gawin yan. Kasi po, imbis na magkakaisa tayo, talagang magkakahati-hati tayo nito. Ano po? Pero wala namang nangyari, mga kababayan. Hinayaan na ganun lang hanggang sa lumitaw ang pang-apat na impeachment complaint. And this time, itong pang-apat na impeachment complaint, mga kababayan, dito na uminit ang issue. Ano po? So, with that in action sa Malacanang, ano po? Specifically sa presidente, tinitingnan ngayon ng mga, lalong-lalo na yung mga maka-pro VP Sara, na mukhang walang kibo, walang aksyon o reaksyon ang palasyo sa yung linulutong impeachment ng Kongreso. Is this not a kind of giving green light signal doon sa mga taga House of Representatives, yung sa mga kongresista? While it is true na may separation of powers, iba yung sa Executive Department, iba yung sa Legislative Department. Pero naman, klaro naman ng mga kababayan, ano po, nang kinikilala ng House of Representatives, yung kanilang Speaker of the House na malapit sa palasyo. Ano po? Kaya po, hindi maiwasan na mag-isip, no? Lalo na mga supporters ng pangalawang Pangulo at yung tinatawag mga DDS, ano po, na imposibleng walang kinalaman dito ang palasyo, ano po? Imposibleng walang kinalaman ang palasyo dito. Yung pagka walang imik
ng palasyo sa usaping ito ay i-clear signal na may kinalaman dito ang palasyo. Ano po? Kasi kung ito ang basihan, mga kababayan, na comment ng ating Pangulo, dito sa podcast program ng Pangulong Marcos, mga kaibigan, sabi niya, siguro if a president chooses to do that, sa tanong na may kinalaman ba siya, ang sabi niya, I choose not to. So, ang sagot niya is, pipiliin kong hindi. Pero ang katanungan dito, bakit wala man lang isang word, na narinig ang tao, o kaya an announcement na ipalabas dyan sa spokesperson ng palasyo saying na ito, may statement dito ang mahal na Pangulo na hindi ho siya makialam dito at gusto niyang hindi ipagpatuloy ito. Yung klarong-klaro po, na statement na hindi po sabihin nating maghahang ang isip ng tao. Yun lang ang problema, wala eh. So kung babasahin natin, kung talagang totoo ito, magkakasala man tayo, mga kaibigan, sa ating isip na mayroon tayong pagduda na siya ang nasa sa likod nito, kasi wala ngang aksyon, wala ngang narinig tayo galing po sa ating presidente, na nung umpisang ginawa nila ito, last year pa, hindi natin narinig sa Malacanang, even dyan na lang sa kanyang spokesperson, na I am announcing, according to the President, that iyon po, hindi po ayaw niyang ipagpatuloyan, and the President is calling doon sa lahat ng mga miyembro ng Kongreso, sa House of Representatives, not to continue their plans tungkol dyan sa pagpapile nila ng impeachment complaint, laban sa ating Vice Presidente. Hindi po nangyari yan. Kaya, hindi masisi natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung makasara, yung pro-Duterte, yung mga DDIs. At even the Vice President herself, hindi masisi natin, mga kababayan, na mag-isip na yung Malacanang, ang may kinalaman po dito sa impeachment na ito. Hindi po ba? Dahil wala ngang aksyon. Wala tayong narinig coming from palasyo. Now, and so, hindi maiwasan, mga kababayan, sabi na dito sa balita na lumabas sa GMA News Online, ang babasahin ko po, Duterte, referring to Sara, has brushed off Marcos' pronouncement that he was not in favor of her impeachment. Ang sinasabi po dito, as their feud, habang ang kanilang hidwaan continued to simmer, ibig sabihin, merong umiinit, may nagpapainit sa ilalim, continued to simmer with lawmakers pressing forward with House investigations and endorsing the impeachment complaint to the Senate. Ayon ang nasa sa isip ng ating Vice President po. Uulitin ko po, ang sinabi ng ating Vice President dito, according to the news. And I quote, Duterte has brushed off Marcos' pronouncements that he was not in favor of her impeachment as their feud continued to simmer.
yung kanilang hidwaan nga, no? Medyo nagpapainit. May parang apoy na nagpapainit dahan-dahan o unti-unti sa ilalim. Yun ibig sabihin ng simmer. With lawmakers doon sa mga mambabatas, parang nagpapainit pa doon sa mga mambabatas dito sa para pilit po nila yung investigasyon. Kasi nag-umpisa lahat ito, mga kababayan, sa investigasyon. Ano po? Doon ito. Kung matatandaan pa po ninyo, ha? Kung matatandaan pa po ninyo, mga kababayan, na nag-ugat ang lahat itong issue na ito nung umalis si Vice President BP Sara po dyan sa poder ng administrasyon bilang isang DepEd Secretary. Ano po? Dito na nag-umpisa, mga kababayan. Before pa niyan, meron na tayong narinig na medyo may disgusto, may mga something like negative, na may mga narinig na hindi maganda ang Vice Presidente, mga kababayan, doon sa mga tauhan, not sa Malacanang, doon sa mga tauhan nakapaligid sa Malacanang, including dyan sa Kongreso, lalo-lalo na mga kababayan, sa Speaker of the House. So narinig na niya yan. Nung tuluyan na siyang umalis, ayun na, doon na nag-umpisa. Siyempre, may mga lumabas na mga statement, accusing dito, accusing doon. Ano po? Hanggang umabot, mga kababayan, na nag-umpisa na, nag-create na ng, may mga committee pa. Hindi pa yung special creation ng mga quadcom na yan. Pinakilos nila yung mga committee nila, regular committee dyan sa House of Representatives na mag-imbestiga. Ano po? Doon na nag-umpisa. Doon na nag-umpisa. Hanggang sa tuluyan talaga, ang House of Representatives, gumawa sila ng special committee. Ito yung mga quadcom at yung mga tricom na yan. Okay? Yan po ang bunga ng isip doon sa mga individual committee. Kasi sa mga individual committee, yung regular committee, kung matandaan pa ninyo, mga kababayan, narinig ko yun, kasi lumabas sa balita yan, sinabi ng isa sa mga kongresista natin, ano po, na mukhang hindi hindi daw masyadong, hindi bumaon yung ginagawang investigasyon ng mga regular committee. Kaya po, gumawa sila ng special committee, pinag-isa, mga kababayan, yung mga committee na mga involved doon, na nag-imbestiga, inisa na nila lahat, yun ang ginawa nila, mga kababayan, na special committee na Quadcom. Iyon ang mas nakapalala, mga kababayan, sa issue. Ano po? Yun ang nakapalala sa issue. Now, kaya nga po, ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan, hindi talaga siya maniwala na hindi ito, walang kinalaman. Ano po, ang palasyo sa impeachment na ito. Kaya itong lumabas dito na balita, mga kaibigan, na sinabi dito, sa headline nitong balita na ito, Marcos on influencing Sara Duterte impeachment, I choose not to. Yan ang headline nila, mga kababayan. At tapos, yun, yung binasa ko kanina, sa mga content ito na kung ang presidente ay tatanungin, kung ipagpatuloy, ang sabi niya, I choose not to. Okay? Pipiliin niyang hindi na. Pero, ayun na nga, sabi ko kanina, na hindi talaga maniwala, mga kaibigan, dito, ang ating pangalawang Pangulo. Kasi nga po, walang ginawa ang palasyo, bago pa man ito naging ganito kainit, na hindi sana ito tuloy. Walang ginawa. Walang ginawa ang
ang palasyo. Kaya po, pumasok, siyempre tuloy sa isip ng pangalawang Pangulo sa kanya mga subordinates, matauhan niya dyan sa kanyang Office of the Vice President at yung mga iba pang mga opisyal na nakasama niya sa Department of Education noon at sa mga DDS. Pumasok sa isip nila na mukhang hindi ito totoo ang sinabi ng Pangulo. Ano po? Kaya po ganun. Now, halimbawa na dito mga kababayan, may mga iilang mga advocacy groups diyan ngayon. Ano po? Na lumabas at nanawagan mga kababayan doon sa ating Pangulo na dapat, sabi nitong mga advocacy groups, mga kababayan na lumabas dito, na sila po'y nananawagan sa Pangulo na para bang walang interest, lack of urgency, di ba mga kababayan, na nag-anunsyo na Duterte, Inday Sara, managot ka. Excuse me po. Hindi po ba? Kailangan talagang magka-impeachment, paalisin at kung ano-ano pang mga sinasabi mga kababayan. Hindi natin, di ba? Hindi naman may tago yan. So nagsilabasan itong mga iba't ibang mga grupo, mga kababayan natin na tinatawag yung iba, mga advocacy groups daw. Ito, in fact, naibalita din mga kababayan, ang ito mga eskwelahan, mga nasa akadim, ganun din, sumakay na sa issue mga kaibigan. Ang sa atin, sumakay sila sa ganito. Wala namang problema yun kung talaga mga kababayan ay gusto nilang panagutin. Pero ang masaklap na katotohanan dito, itong mga taong ito, mga kababayan, ano po, mukhang hindi nila nakita na mas marami pang dapat imbestigahan at kasuhan at ipa-impeach kung sino man ang mga kailangang mananagot sa mga issues dito sa ating lipunan. Ang dami po. Huwag nilang sabihin itong mga advocacy groups, yung mga nasa akadim. Huwag nilang sabihin hindi nila alam yung mga issues. Sample, bakit hindi sila nag-ingay? Yung blanco, yung budget natin, bakit hindi sila nag-ingay? Di ba? Yung mga pera natin ngayon na kinuha diyan sa isang agency at linagay kung saan. Alam niyo 'yon? Yung issue ng PhilHealth, yung issue ng pagbenta ng mga gold reserves natin, yung mga gold o sa Bisaya pa Bulawan. Yung mga pundong kinuha sa Pag-ibig. Ano po? Nasaan yun? Bakit hindi tayo parang wala tayong concern doon? Kaya nga masasabi ko po mga kababayan, hindi masama ang makisama doon sa mga advocacy groups. Ano po? At may mga concern silang mga ganito, panagutin, may kasalanan ito kasi may mga ginawang ganito. Hindi masama sumama ng ganyan. Hindi masama ang pagtanong at hindi masama ang pagdemand. Ang hindi maganda sa paningin ko dito mga kababayan, bakit hindi rin ito ginawa sa iba? Doon ang masama mga kaibigan. Bakit hindi ginawa? Hindi lang naman yung mga akusasyon. I am not in defense dito kang BP Sara. Kaya nga, gusto ko nga magkaroon ng trial eh.
gusto ko nga magkaroon ng impeachment para magkaalaman talaga. Kaya nga kumuha ang pangalawang pangulo, mga kababayan, ang mga magagaling na mga abogado niya, yung 16 lawyers niya, mga kababayan, na bumuo ng kanyang defense team. Kumuha siya para mas may magandang depensa, may maganda ang presentasyon ng kanilang depensa. Ano po? Para magkaalaman. Even Vice President BP Sara, ano po? Gusto niyang magkaroon talaga ng trial. Hindi po ba? Lumabas na yan. In fact, napag-usapan na natin yan sa mga una nating mga videos, mga kababayan. Tama po ba? Kaya sa akin, itong mga... lumabas kasi dito sa balita, pakinggan ninyo. Advocacy groups, meanwhile, have called out Marcos for conveying a supposed lack of urgency to make Duterte accountable. Kumbaga, nananawagan sila doon sa ating Pangulo na mukhang ang pinapakita, mga kababayan, mahina at hindi interesado, kulang ng panandalian o urgency, mga kababayan, para papanagutin, mga kaibigan natin, ang ating pangalawang Pangulo. Sabi nitong balita, Marcos said, the impeachment will take Congress attention. Sumagot ang presidente nung tanong na ito. Sabi niya, the impeachment will take Congress attention away. Mawala ang atensyon ng Kongreso from passing important pieces of legislation. Kaya hindi niya pinost kasi mawala. So, parang lilitaw dito, mga kababayan, kung susundan natin ito, excuse me po, kung susundan natin itong mga sinasabi dito, mga kaibigan, lilitaw dito na ayaw talaga niya. Ano po? Hindi niya gustong magkaroon ng ganyan kasi po yung Kongreso madidi-focus. Mawala sila sa kanilang atensyon. Na imbis may mga importanteng mga pieces of legislation na gawain nila, madi-focus sila kasi dito na sila makafocus. Which ako, mga kababayan, nagustuhan ko itong sinabi dito ng ating Pangulo. Iyan po kung talagang nasa sa puso. Ano po? Pero, yun na nga. Balik ako doon sa umpisa na ang may malaking papel sana dito sa usaping ito. Hindi po kusang maghinto ang Kongreso, mga kababayan, ang House of Representatives, kung wala pong mensahe na paparinig lang galing sa palasyo na hindi namin, if I were you, kung pwede, huwag na lang ituloy ninyo yung mga plano na yan kasi it will cause divisiveness, magkakabahin-bahin po tayo, it will delay pieces of important legislations para po sa ikabubuti ng taong bayan. Ano po? Wala lang lumabas ng ganun. Kaya po, hindi maiwasan, mga kababayan, ni BP Sara na mag-isip siya ng otherwise. Ano po? Di ba? Yan ang posibleng epekto. For your comments, please write down below. At huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel, Broadcasters Viewpoint, at i-click ang notification bell para po lagi kayong updated.